Hi everyone! Welcome to Sulit Reviews. Para ma-make sure na mga brands ngayon ng phone na yung kanilang unit ay merong magandang camera, nakikipag-partner sila dun sa mga pioneer na sa paggawa ng camera katulad ng Leica, katulad ng Zeiss, at ngayon yung OnePlus nakipag-partner na rin sa kilalang pioneer sa paggawa ng camera, yung Hasselblad. So pag-uusapan natin ngayon itong OnePlus 9 na merong Hasselblad camera. Okay, so before tayo mag-start guys, gusto ko muna kayo ulit i-invite na mag-subscribe dito sa channel natin at i-click na rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify kayo sa mga susunod nating uploads. At itong OnePlus 9 5G guys na i-unbox natin ngayon ay mabibili na natin sa website mismo ng Digital Walker for 38,990 pesos. Ito yung kanilang 12 to 56GB na variant. Yes, meron na guys website, yung Digital Walker, digitalwalker.ph. Nandiyan yung link sa description box sa baba kung gusto nyo i-visit. Marami pang brands dun guys at maraming products tayo mapagpipilian. Okay, so ito guys yung box ng OnePlus 9 5G. So kagaya pa rin ng dati, kulay pula pa rin at pahaba yung box nitong OnePlus 9. Pero mapansin natin guys dito sa may bandang baba na meron tayong co-developed with Hasselblad na text. At dito sa may ilalim makikita natin yung mismong price ng 38,990. Pagkatapos yung kanyang variant na 12 to 56GB. Okay, so pag open meron tayong mahabang document sleeve dito guys. So sa loob, dito pa rin yung ating usual documentations. Pagkatapos marireveal na sa atin guys itong OnePlus 9 5G. So kung hindi ako nagkakamali, yung nandito sa atin ngayon ay yung winter mist na color ng OnePlus 9 5G. Medyo may pagka-violet guys yung kulay niya. Mamaya tatanggalin natin ng plastic. Tingnan muna natin yung ilalim. So, meron tayo ditong jelly case sa wakas. Meron tayong kasamang jelly case kasi kung maalala ninyo, meron tayong na-unbox noon na OnePlus na phone tapos walang kasamang case or jelly case man lang dun sa box. So, medyo hassle yun guys kasi pagkabili natin ng OnePlus phone, kailangan natin agad maghanap ng case para maprotektahan yung mismong phone. So, at least, itong OnePlus 9 5G meron na kasamang jelly case. So, nandito yung ating USB-C to USB-C cable na color red pa rin. At panghuli yung ating warp charger na 65 watts. Okay, so ito na guys yung OnePlus 9 5G natin. Sobrang glossy guys, sobrang fingerprint magnet ng design nitong OnePlus 9 5G. Pero overall napaka-premium na itsura niya. Pagkatapos makikita nyo na yung kanyang camera module ay kakulay din nung mismong likod niya. Meron tayong OnePlus logo dito sa may gitna. Tapos dito sa may taas, meron tayong microphone. Dito naman sa right side, yung ating alert slider at power lock button. Dito naman sa left side, yung ating volume up and down button. At sa ilalim, andito yung speaker grill, USB-C port, main microphone, at yung ating SIM tray. So silipin natin guys yung SIM tray. Kung meron tayong dedicated micro SD card slot, pero dudo ko wala talaga. Yes guys, tama. Wala tayong dedicated micro SD card slot, dual SIM lang tayo. At syempre dito sa harap, yung ating punch hole selfie camera na tama yung placement. Okay, so setup ko lang guys itong OnePlus 9 5G pagkatapos ituloy nating pag-usapan yung display, yung performance niya at yung kanyang camera. Okay, so tapos ko na guys i-set up at na-test ko na rin ng ilang oras itong OnePlus 9 5G. At nakalimutan ko palang i-mention kanina guys na yung likod ng phone na to ay protected ng Corning Gorilla Glass 5. So meron tayong peace of mind na hindi agad-agad magagasgas yung phone na to. At gusto ko lang ding i-thumbs up yung OnePlus sa ganda nung jelly case na pre-provide nila para dito sa phone na to. Kasi hindi ganun ka flimsy, makapal-kapal compared sa mga typical jelly case na nakikita natin sa mga phone na kasama dun sa box. Pagkatapos may konting design. Kasi makikita natin dun sa may bandang likod na merong never settle na text. So, nice touch. At yung isa pa sa nagustuhan kong ginawa ng OnePlus dito sa OnePlus 9 5G ay yung implementation ng haptic feedback. Guys, ang ganda ng haptic feedback nito. Talagang mararamdaman mo na kapag nagtatype ka, napaka-tactile ng bawat keys ng virtual keyboard. Talagang mararamdaman mo yung bawat letters na pinipindot mo. At kahit kapag mag-a-adjust ka lang ng volume, palabasin natin yung volume. Kapag ina-adjust mo pataas, pababa, meron kang mapi-feel na haptic feedback. Sobrang gandang touch niyan. Kahit kapag mag-a-adjust ka rin ng brightness, meron din. Alam niyo yung feeling dun sa Apple Watch, yung crown, yung bilog dun sa gilid, na kapag iniikot ninyo may vibration, ganun na ganun dito sa OnePlus 9 5G. Maganda rin guys yung quality ng stereo speakers itong OnePlus 9 5G kasi kahit ito din natin yung volume, hindi distorted yung tunog, pagkatapos ramdam na ramdam mo na merong bass. So ito yung sample, pakinggan nyo.
Ngayon para sa display guys, meron tayong 6.55 inches Fluid AMOLED 1080 by 2400 resolution na merong 402 ppi. Meron niyang maximum screen refresh rate ng 120Hz, supported na yung HDR10+, at meron siyang 1100 nits peak brightness. Ngayon bago natin pag-usapan guys yung quality ng display nitong OnePlus 9 5G, tignan lang muna natin saglit kung gaano kabilis yung kanyang in-display fingerprint scanner. Okay, so optical fingerprint scanner pa rin yung ginamit ng OnePlus dito sa OnePlus 9 5G. Sana dumating na yung time na talagang ultrasonic fingerprint scanner na yung gagamitin ng mga phone sa kanilang in-display fingerprint scanner. Pero anyway, itest na rin natin kung gaano to kabilis. Okay, ramdam na ramdam pa rin natin guys yung magandang haptic feedback kahit sa pag-unlock ng phone na to. So isa pa. Okay, mabilis naman siya guys. Okay, mabilis naman. Pagdating guys sa accuracy ng colors ng display nitong OnePlus 9 5G, wala naman tayong iintindihin kasi meron tong 100% coverage sa sRGB at DCI-P3. So, ma-expect natin na talagang maganda guys yung magiging experience natin lalo na sa media consumption kasi accurate yung colors na mapoproduce niya. Pero kailangan guys, sa tama din yung settings natin para ma-make sure natin na talagang accurate yung kanyang colors. So, dito guys sa screen calibration, meron tayong tatlong color profile na pwedeng piliin. So, yung vivid, so alam na natin yun guys, mas nagiging vibrant at pop na pop yung colors kapag yan yung pinili natin. Yun nga lang, hindi ganun ka-accurate compared dito sa natural. Kaya sa buong paggamit ko dito sa phone, after kay unbox kanina, talagang isinet ko agad siya sa natural. So, kapag nakaset tayo sa natural guys, palaging accurate yung colors na mapoproduce ng kanyang display. Pagdating naman guys sa screen refresh rate setting, mamimili lang tayo kung 120 o 60Hz yung refresh rate natin. So sayang kasi hindi nila nilagyan ng 90Hz na screen refresh rate dito sa setting yung OnePlus 9. Pero kung sakali nang pipiliin natin guys ay 120Hz na screen refresh rate, ibababa naman niya to 60Hz yung refresh rate, depende kung yun yung kailangan sa actual nating ginagawa sa phone. Ngayon pagdating naman guys sa performance, out of the box, naka-Oxygen 11 na tayo on top of Android 11. Meron din tayo ditong Snapdragon 888 5G, 5nm yan. At meron din tayong 8 or 12GB of LPDDR5 na RAM at 128 or 256GB na UFS 3.1 na storage. Okay, so para magkaroon lang kayo guys ng idea kung gaano kabilis yung storage itong OnePlus 9 5G, yung kanyang score sa storage test ng Antutu ay 59,983. Pinakamataas so far guys na nakita kong score sa mga phone na nasubukan natin this year. At makikita nyo guys na yung kanyang read speed ay umabot ng 2GB per second guys. Napakabilis. Pagkatapos yung write speed naman niya ay umabot ng 778.4 megabytes per second. Ngayon kagaya pa rin ng dati, papatakbuhin natin yung Antutu benchmark depende sa screen refresh rate na nakaset dito sa phone na to. So meron tayong dalawang screen refresh rate setting, 120 tsaka 60Hz. Unahin natin yung mataas, 120Hz. So, inukuha niyang score ay 751,176. So, ano sa tingin nyo guys? Baba o tataas yung kanyang Antutu score kapag isinet na natin sa 60Hz lang yung kanyang screen refresh rate? Tingnan nyo to guys. So, umabot tayo ng 800,592 guys na score. Sobrang taas. Hindi ko in-expect yun actually. Kasi ito yung pinakamataas na Antutu score na nakita ko so far. So, kung gusto nating ma-experience guys yung sweet spot ng kanyang performance, iset lang natin sa 60Hz. Pero gusto nating malaman guys, dahil Snapdragon 888 yung kanyang chipset, umiinit din ba itong OnePlus 9 5G? Kasi so far, kapag naka Snapdragon 888 yung isang phone, palagi nilang may heating issue. So, tingnan natin kung meron din dito sa OnePlus 9. So, unahin natin guys, yung 120Hz na screen refresh rate. So, yung ating starting temperature ay 37.1. So, start natin yung Antutu. Okay, so yung nakuha natin ay 40.9 degrees. So, yes guys, pulang-pula yung ating scanner. So, talagang madaling uminit yung phone ito. Kasi isipin nyo guys, Antutu lang yung ginawa natin. So, iset naman natin siya sa 60Hz. So, yung ating starting temperature ay 36 degrees. Start natin yung Antutu. Okay, pagkatapos ng Antutu guys, ang ating nakuhang temperature ay 39.9 degrees.
Ngayon, pagdating naman guys sa games, expected naman na natin na maganda talaga magiging performance nitong OnePlus 9 5G dahil nga dun sa kanyang chipset. Napaka-smooth nung gameplay, lahat ng graphics na generate niya, wala tayong magiging problem. Oo nga pala, madali lang uminit. Okay, so doon tayo guys sa isa sa pinaka-highlight ng phone na to, yung kanyang camera. So meron tayo dito ang triple camera setup, 48 megapixels, 1.8 aperture yung kanyang main shooter. Naka Sony IMX689 na sensor na yan. Pagkatapos meron tayong ultra-wide na 50 megapixels, 2.2 aperture. Naka Sony IMX766 naman yan. At nagsiserve na rin as macro lens yung kanyang ultra-wide camera. Pagkatapos meron tayong monochrome camera na 2 megapixels, 2.4 aperture. Okay, so take note lang guys na yung main shooter na 48 megapixels na merong Sony IMX689 na sensor dito sa OnePlus 9 ay same sa main shooter ng OnePlus 8 Pro. Pero ang kagandahan kasi ng camera ngayon ng OnePlus 9 ay meron tong Hasselblad color calibration. Yes, tama kayo guys. Kilala yung Hasselblad sa pagiging accurate ng colors ng mga photos ng mga camera nila. So, in-apply nila yun dito sa OnePlus 9. So, may expect natin na talagang accurate pagdating sa colors yung mga photos na makukuhanan nito. So, tingnan muna natin guys, mga sample photos. Okay, so ito naman guys yung sample video ng selfie camera nitong OnePlus 9 5G. So meron tayo ditong 16 megapixels, 2.4 aperture na camera. So, kayo muna guys, comment kayo dyan sa baba ano masasabi ninyo sa selfie camera nitong OnePlus 9 5G. Para sa akin naman, unang-una, napaka-tight ng kanyang framing. Sobrang stretched na guys yung aking kamay pero sobrang tight pa rin, ang lapit pa rin ang mukha natin dito sa camera. So, kung meron tayong mga kasama, hindi natin ma-make sure na makakasama talaga sila sa framing. Pero at least 1080p 60 frames per second yung pinakasagad na makukuha natin ditong setting. At hindi ko ma-sure kung stable siya guys, pang vlog, kung gusto natin itong gamitin habang naglalakad tayo. Pero pagdating guys sa quality, para sa akin okay naman. Maganda rin yung colors niya, hindi tayo maputla dito, hindi rin naman mukhang filtered yung mukha natin. So saktong-sakto lang din. Kagaya nung nasa likod na camera na natural yung colors ng mga photos. Okay guys, anong masasabi ninyo? Comment kayo sa baba. Okay, so nakita naman natin guys dun sa mga sample photos na talagang accurate naman yung colors at napakalapit dun sa nakikita na ng mata natin. At para sa akin, isa to sa may pinaka-accurate na colors sa lahat ng mga nakita ko ngayong taon. Pero para lang sa akin guys, opinion ko lang to. Hindi kasi sobrang nakaka-wow yung mga photos, alam niyo yun. So, hindi ko bibilin itong OnePlus 9 5G dahil lang sa meron siyang Hasselblad color calibration. Kasi hindi pa rin natin masasabi na ito yung may pinakamagandang photos sa lahat ng mga camera phones ngayon. Pero okay guys, anong masasabi ninyo sa camera nitong OnePlus 9 5G? Paki-comment dyan sa baba. Ngayon guys, pagdating naman sa battery, meron tayong 4,500 mAh na capacity na capable sa 65 watts na charging. At pinapromise guys ng OnePlus na from 1 to 100%, 29 minutes lang yung aabutin. Sobrang bilis nun. So, nung tinetest ko to kanina, after ko i-set up, gumawa din ako ng konting battery test. So, ito yung result. From 52 to 100%, 20 minutes yung inabot. Pagkatapos guys, capable din sa 15 watts na wireless charging itong OnePlus 9 5G.
Okay, so hindi ko pa kayo guys mabibigyan ng SOT dito sa phone na to kasi kagaya na sinabi ko kanina, kaka-unbox lang talaga natin dito at binibigay ko lang sa ngayon yung first impression ko tungkol sa phone na to. Pero at least nagkaroon tayo ng idea kung gaano kabilis talaga yung charging speed ng OnePlus 9 5G. Pero considering guys yung capacity niya na 4,500 mAh plus Snapdragon 888, medyo maglalaro yan sa 11 to 12 na screen on time kapag naka 60Hz. Okay, so yan guys yung ating unboxing and preview dito sa OnePlus 9 5G. Titingnan ko guys kung makakagawa ako ng full review dito sa phone na to. Kung gusto nyo magkaroon ng full review itong phone na to dito sa channel, paki-comment nyo dyan sa baba. At kung sakali na gusto nyo na itong bilhin, ay mabibili natin to sa Digital Walker. 38,990 pesos. Ulitin ko, 256GB na yung kanyang variant. Pero gusto ko lang guys ibigay yung initial verdict ko tungkol sa phone na to. Nag-enjoy ako sa kanya actually kahit ilang oras ko palang ginagamit. Maganda yung kanyang display, maganda yung kanyang performance, maganda yung kanyang camera, maganda rin yung selfie camera niya. At okay to kasi meron siyang wireless charging isa yun sa mga bihira na nating makita ngayon sa mga ganitong phone na nasa 38,000 na price range lang. Okay guys, anong masasabi niyo dito sa OnePlus 9 5G? Comment kayo dyan sa baba. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Kung sakali nagustuhan itong video na to, please don't forget to hit the like button below. Mag-subscribe ka na din at i-click yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod nating uploads. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Para sa samat sa aring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.